three different platforms na announce or nagsabi na kanilang safety protocol or concept. So, maganda naman yung sa panel. Ako, I'd like to congratulate the participants, di ba? Si Gio from Meta, si Attorney Eves from TikTok, tsaka si Aryan, who flew in from Singapore pa para to represent Google. Ang namimiss ko na lang, paulit-ulit, walang YouTube, di ba? So, siguro YouTube, pakita naman kayo. Maganda rin yung mga tanong ni Isa kasi diretsyahan yung tanong, internet harm, ano ba yung ginagawa nyo? So, in-explain naman nila bawat isa. Meron naman, maganda naman yung reaction nila. Plus, ang kagandahan nito, mapapakita dun sa CICC, Cybercrime Investigation Coordinating Council, na nag-improve naman yung enforcement. Nag-improve din yung follow-up operations against internet crime. Yun nga lang, hindi mo talaga may iwasan dahil sa technology, dumadami na doon na madami yung deepfake. So, pabilis kami ng pabilis na naglilinis, medyo yung iba, nagtry din na nagtry. So sa amin, nag-a-appeal na kami ngayon sa mga platforms. Yung shinare ni TikTok maganda eh. Meron silang AI na 98% kapag ka internet harm, nagtatanggal na. Ang 2% na lang na kailangan ng human intervention na nagkakaroon ng human moderator. And tingin ko yung platform nila nag-work eh. Kasi sa TikTok, wala ka na masyadong concern. So, nakita din naman ni Meta yan. Hopefully, nakita ni Google para i-share nyo dun sa mga kasama nyo sa YouTube. Pag in-adapt nila yung content moderation process ni TikTok, mukhang gaganda yung platform sector. Sir, bago nag-start yung forum, medyo I can sense frustration sa YouTube. Ano lang sir, pakiulit lang, ano ba din sa nag-reply, ano ba kulatan? Again, ulitin ko, I acknowledge the support that we've been getting from Google. Si Google kasi, yan yung dati, pag nag-advertise ka to sa search engine nila. And kudos to their people, they've always been interacting with the department. Medyo may konting tampo lang ako kay YouTube kasi sumulat na kami dati diretso kay YouTube. Then I've always been trying to reach out to platforms na usap naman tayo. For some reason, hindi pa rin nakikipag-ugnayan si YouTube sa atin eh. Nakikipag-ugnayan sila through their subsidiary, hindi subsidiary, to their affiliate, which is Google. Ang problema naman, pagka tinatanong ko lang si Google, they will clean up yung sa Google search nila. Pero pagdating dun sa YouTube, wala rin naman sila magawa eh. So, ang nakiusap ako kay Google, nyo na kami, i-connect nyo na ako diretso sa YouTube. Sumulat na nga ako diretso sa CEO ng YouTube. Parang hindi pa rin sila nagpa-participate eh, di ba? Now, linawin natin na si Meta at saka si TikTok, they also don't have corporate entities in the Philippines. And sabi nila, pagka nagkaroon ng batas, maglo-locate sila dito. Pero it doesn't stop them from continuously collaborating with us. Si YouTube, ang pakiusap lang sana natin, collaborate with us. Madali naman kami kausap eh. Ang kagandahan niya, nung nakausap ko yung representative ng YouTube through Google, sabi ni Google, yun ang hirap ng pasa message. Di ba? Sabi ni Google, ipapasa nila yung message kay YouTube, and baka daw, yung susunod na event natin, sana, an invite to YouTube, magkakaroon tayo ng mini YouTube DICT platform discussion. I trust naman YouTube also does content moderation. May mga ginagawa naman sila. Dapat higpitan yung pagpo-post ng mga fake news. Kasi marami yung mga deepfake ngayon, lalo na pagka video. Marami yan. Hindi na natin marami na lahat naman tayo. Ako nanonood, big fan ako ng YouTube, nanonood ako ng YouTube. Alam mo ba yung nakikita niya yan. Yung text niya, alam mo na kung ano yung ibig sabihin ng text, pero may babaguhin lang siya na letter o gagawing asterisk, pero alam mo na ibig sabihin noon. Diba? Tapos may image,
na tingin namin hindi na pambata eh. Dapat tinatanggal yun. Tapos ang masakit niyan, may makikita ka nagsasalita about a public situation na nakakakos ng confusion na after a while tatanggalin naman nila. Pero nagtagal eh. Kinabahan ako, like halimbawa dyan, nagkaroon ng earthquake sa South. Baka mamaya may magkaroon ng disinformation in the video, dapat matanggal ka agad yun. I can appreciate na siguro a huge percentage of it natatanggal ni YouTube. Pero ang mahirap kasi ako mismo, really, experience ko yan eh. Pag may nakita kami na content na sinabi na namin together with the PCO, Presidential Communications Office, na hindi totoo yan, fake yan. Ang tagal bago matanggal. Tapos meron dyan yung mga accounts na post ng ano, lagi namin tinatanong, ilang bang strike yan? Strike 1, strike 2, strike 3. Yun naman, gusto lang namin maintindihan. Pero mahirap makipag-usap sa proxy. Diba? So yun yung concern ko kanina. Sir, assuming hindi sila mag-reply, any message, any warning, I guess? Well, susulat ulit ako. Diba? Wala na tayong magagawa eh. So, Bakit sulat lang, sir? Kasi Singapore is quick to take down those fake news sa DPCP ng Singapore, sir, kaya nalang ipatanggal ka agad. Bakit sa YouTube parang nagmamakaawa ka tayo? yan. Maganda yan. Tanong mo na yan. Sa Singapore, mas maigpit yung digital safety laws nila. And I think nakita na ng Kongreso at saka ng Senado yan. Craft na yan. Craft na yon. Habang wala pa yung batas na yan, wala tayong magawa. Continuously coordinate. Sa akin naman, Roblox. Nakita niyo naman, diba? Sumula tayo kay Roblox. Si Roblox pumunta dito. Nag-usap tayo ng maayos. Naayos. Wala na tayong problema. Telegram was the same. Oo. Na-implement siya. So pag tinignan mo si Roblox ngayon, meron siyang Roblox for Kids, tapos meron siyang Select. So meron na siyang content moderation for kids. Plus, yung lahat ng content na dumadaan ngayon sa Roblox, yung mga game developers nila, ina-assess nila ngayon. So maayos yun. So what's preventing us from issuing a suspension order against YouTube? Siguro ang isa natin kailangang intindihin, si YouTube kasi meron ding kumikita dyan. It's part of the Google Ads. Ayaw naman natin na mapahamak yung mga legitimo na gumagamit ng YouTube. That's one. Second, alam mo, nung nagpunta kami sa remote schools, nagagamit din si YouTube for online learning. Ayaw natin gawin yon. Ang platform itself, ayaw natin isuspend. Kasi pag sinuspend mo yan, mawawala pati yung good that it does. Ang gusto lang natin is maintindihan ano ba yung pwede natin gawin para matanggal yung mga harmful. Example na lang. Roblox, may direct reporting na kami kay Roblox. Mabilis yung action. Siyempre, may makakalusot kasi. So pag nakalusot sa Roblox, i-report ng CICC, akyat sa Roblox, mabilis ang action. Hindi naman namin hinihingi kay YouTube na kami mismo magte-take down. Pero dapat meron kami direct line sa kanila. Ngayon, wala. Dadaan kami kay Google, si Google ipapasa kay YouTube, tanggalin na natin yung middleman, diretso na tayo kay YouTube. Yun lang yung hinihingi natin. Hanggang gaano kahaba yung PC ninyo, sir, before you issue at least a suspension order for those videos? Alam mo, ayaw natin kumabot sa ganun. Kung halimbawa, pasensyahan, mahaba naman ang pasensya natin, sinasangalang-alang natin yung mga gumagamit ng tama sa YouTube. But, ang mga talaga dyan, tawag dito, wala na tayong pag-usapan dyan pagka USAIC CSIM. Ngayon naman, I'd like to acknowledge pagka USAIC CSIM, medyo wala kaming masyado ng concern kay YouTube. Except yung mga dapat meron tayong for adults, unrated, gano'n. Pero, kagandahan niya, nag-introduce sila YouTube for Kids. So, at least lumilipat na yung YouTube for Kids, di ba? Pero yung disinformation, yung alam mo ng deepfake, tapos nagbebenta ng financial instrument, baka yun, medyo pag dumami-dami pa yun, baka
umaksyon na kami. Diba? Sir, yung legislation na ginagawa ngayon sa Congress at Senate, when do we expect na mapasa ito considering the political climate? Tapos pangalawa, anong provision yung gusto natin masama mismo? Yung age-based Australia and Indonesia restriction. Oo, yung dapat mag-social media either 13, 16, or 18. Di ko alam kung ano pipiliin nila, pero si DICT nag-suggest kami 16. Diba? Yung sana magkaroon sila ng corporate presence dito. Kasi may taxation issue din yun. Pagka nandito sila sa corporation, one, makapagbayad sila ng US, at second, makapag-employ ng mga tao. Kasi yung content moderation, kailangan mo rin ng mga tao dyan. Eh, Pinoy na mag-content moderate. Maganda yan sa atin. Mas mabilis yung action, di ba? Tsaka third, yung reporting lang. Reporting lang naman yun. Sana, pagka may problema kami nakita, diretso na yung report namin sa kanila, tapos balik agad. Pero nag-improve na yan. Dati, last year, susulat ng memo ang DICT kay CICC kay NTC kay... Yan, medyo ano na yan. In fairness to the attached agencies, na-streamline na yan, mabilis. So, kay Meta, kay TikTok, dire-diretso na yan. Yung YouTube lang, medyo kailangan duman kami ng Google. So why are we entering into a more protectionist and interventionist stance when it comes to social media moderation? Trabaho natin yun eh. Bakit ang Singapore, sir, nagagawa lang nila na... May batas nga. In fairness sa mga platform, pag mayroon ng batas, susunod sila. Eh ngayon na hindi clear na clear yung batas. Example, pag sinabi ng batas natin, platforms, dapat meron kayong corporate entity dito sa Pinas. Susunod sila kagad. Pag sinabi, platform, every month dapat nagre-report kayo. Susunod kagad. Platform, dapat, alam mo, in other jurisdictions sa Europe, magkakaroon ka na ng automatic. Ito ay deepfake ang pagkakagawa nito or AI ang gumawa nito. Yan, wala pa tayo yan. Or may iba nakalagay doon hindi maganda para sa bata, mag-ingat. Yung mga ganun, susunod naman sila. Kailangan i-klaro. Oo. Ay, marami sila eh. So, baka mamaya may kumisa up ako. Pero marami ang Congress and Senate. Siguro ang issue na lang nila ngayon is hina-harmonize nila into one mother legislation. Kasi may iba, may legislation on saan ba sila mag-locate? Pinas dapat. May legislation on yung age. May legislation on content classification. So, siguro pinag-iisa na lang nila. When do we expect this to at least enter into final stage of reading sa Congress? Ayun ang hindi ko masagot. Parang narinig ko dun sa isang online safety bill ay nasa second reading pa rin sa committee. Pwede. Naka-recess ba ngayon? So siguro hintayin muna natin na mag-open sila. Ako, sa akin, sana third quarter meron na. Para bago magpasko, medyo mas malinis na yung internet. Sure. Kaya yun, sir. Well, yun, mapakita lang na itong mga platforms are also working with the government naman. Again, shout out again to Meta, shout out then to TikTok, and to Google. YouTube to follow. Yun yung siguro yung mensahe doon. And tomorrow, may ilo-launch tayo together with Meta on new campaigns. Hindi ko na pangungulahan yung campaign nila, di ba? Tapos si TikTok, pinakita sa atin paano ginagawa yung content moderation nila. So yun naman yung intention dito. Tapos to call attention to the fact na ang digital platforms hindi masama. Maraming nagagawang kabutihan yan. Kailangan lang siguraduhin natin yung portion na nakakasakit, matanggal natin. Sir, isa naman sir yung with the current situation sa Senado, gusto ko yung monitoring namin yung monitoring sa online platform with regards sa mga misinformation. So in fairness to them, buti na tanong mo yan. In fairness to them, sila kasi may community standards na eh. So kapag 98%, yung AI nila, 98% yung fake news natatanggal na yun. Pero may mga nakakalusot. Ang problema lang, pag nakalusot yan at tinatawag na cross-platform, may 2% nakalusot. Tapos eventually after a day natanggal nila. Ang
problema kasi doon, yung 2% na yun, pwedeng mag-cross-platform. Ni-screen cap, tumalo ng Viber, tumalo ng ibang platform, tumalo. Yun ang problema sa social media, nag-cross-pollination eh. Kaya ang best way to prevent yung mga disinformation, mga fake news is, from the start, ma-detect ng AI nila. On their own, nagagawa nila yan. Hindi kami ang nag-detect down. Wala kaming powers to do that. We just call the platform's attention. And then, titignan nila, oo nga, no, dun sa community standards namin, nakalusot to. Then, they take it. Sir, kung sa underage, under 16 ninyo na proposal, ano yung mga platforms? Across all platforms na? Oo. Across. Depende na siguro kung paano i-define ng Congress yung platforms. Isasama mo dyan ba yung mga AI? Isasama mo ba dyan yung mga chat group? Ako, ang tingin ko, may isa doon na comprehensive na kasama lahat yan. May provision tayo for criminal liability? Yun ang kailangan. O administrative lang? Hindi ko alam eh. Yun yung kailangan hintayin natin from the Sir, after from po the ng platform. launching